11:11 na ng gabi nang makarating si Lara sa istasyon ng AirB Shaw Boulevard. Pagod siya mula sa overtime, nanginginig pa ang tuhod niya habang umaakyat sa platform. Huling tren na raw iyon para sa gabi, sakto, dahil gusto na niyang makauwi. Pagdating niya sa platform, napansin niyang walang ibang tao. Kahit ang mga guard na madalas nag-ikot, wala. Tahimik. Mas tahimik kaysa normal. Sa wakas, dumating ang tren. Dahan-dahan itong huminto at bumukas ang pinto. Sumakay siya. Sa loob, walang pasahero. Pati ilaw, medyo dim, para bang hindi lahat naka-on, hindi iyon ang itsura ng AirB na nakasanayan niya. Pero dahil pagod, hindi na niya inisip. Umupo siya malapit sa pinto. Pag-andar ng tren, sa kanya naramdaman ang kakaiba. Ang bilis ng takbo. Para bang mas mabilis kaysa karaniwan, pero hindi rin naman delikado, just a naturally smooth. Unang istasyon, Bonnie. Huminto ang tren. Pero hindi bumukas ang pinto. Naku naman, bulong ni Lara. Sira na naman ba? Pipindutin na sana niya ang emergency intercom nang biglang umandar ulit ang tren nang hindi man lang nagbukas ang pinto. Sumindi ang isang ilaw sa bandang likod. May narinig siyang kaluskos. Nag-angat siya ng tingin. Tumulog ang intercom, isang boses ng lalaki, malamig, walang emosyon. Next station, wala na. Napakurap si Lara. O what? Ano pong ibig niyong sabihin? Walang sumagot. Sinubukan niyang tumayo at lumapit sa intercom. Kuya. Sir. Baka po mali. Tumunog ulit. Nakikita mo rin ba sila? Biglang nagdilim ang kalahati ng ilaw sa loob. At sa madilim na bahagi na yon, may hugis tao na nakatayo. Hindi gumagalaw. Hindi rin niya makita ang mukha. Napalunok si Lara. Huy, sino ka? Hindi sumagot ang anino. Pero lumapit ito. Dahan-dahan. Para bang dumudulas imbes na naglalakad. Walang naririnig na hakbang. Mabilis siyang umupo at ikinuyom ang bag, hindi ito totoo. Pagod lang ako. Pero nang sumindi ulit ang ilaw, nawala ang anino. Susunod na istasyon. Huminto ulit ang tren. Pero hindi iyon isang istasyon na kilala niya. Mas madilim sa labas. Hindi siya sigurado kung nasa tunel pa ba sila o nasa ibang lugar. At doon niya nakita. Mga anino sa labas, nakahilera, nakatingin sa kanya. Para silang mga pasahero pero hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Mga silhouette na tila naghihintay. Tumunog ang intercom. Bumaba ka na. Umiling si Lara. Hindi. Hindi ito istasyon. Hindi ako bababa dyan. Kung hindi ka bababa sila ang sasakay. Bumukas ang pinto. Mabagal. Parang nahihirapan. Kasabay noon, gumalaw ang mga anino sa labas. Papasok. Sunod-sunod. Para bang hinihigop ng loob ng tren. Sumigaw si Lara at mabilis na pumindot ng emergency button. Kuya, tulungan niyo ako. May mga tao. O anino? Hindi ko alam. Please. Sumagot ang boses. Hindi namin mapigil. Matagal na silang sumasakay sa huling tren. Napatulala siya. Ano? Matagal na nilang gustong may makasama. Sa gilid ng mata niya, nakita niyang lumalapit ang unang anino. Mas malinaw na ngayon, parang tao, pero walang mukha. Wala ring kulay. Parang nilikha mula sa usok. Umupo ito sa harap niya. Tapos huminga. Isang malalim, malamig, at maingay na buntong hininga na hindi dapat posible. Tumayo si Lara at tumakbo papunta sa kabilang dulo ng bagon. Pero bawat bagon na nadaanan niya may mga anino rin. Marami. Lahat nakatalikod. Naghihintay. Tapos sabay-sabay na unti-unting tatalikod para tumingin sa kanya. Hindi niya nakaya. Binuksan niya ang pinto sa pagitan ng mga bagon. Tumalon siya papunta sa susunod na bagon kahit umaandar ang tren. Pero nang tumingin siya sa likod, hindi na din really ang dinaanan niya. Kundi isang mahabang, madilim, walang katapusang bagon, paulit-ulit ang itsura, parang salamin na walang hanggan. Tumunog ulit ang intercom. Pero iba na ang boses. Mas matinis. Mas malalim. Parang maraming boses na pinaghalo. Hindi ka na makakababa. Wala nang huling istasyon.
At wala nang umaga para sa mga sumakay. Lumuhod si Lara habang unti-unting umiilaw ang mga anino sa paligid niya. Isa-isa silang humahawak sa balikat niya. Sa braso. Sa buhok. Nang lumingon siya, nakita niya ang mukha ng pinakamalapit na anino. Unang beses niyang nakita itong nagkaroon ng ekspresyon. Ngiti. Isang ngiting hindi para sa tao. Kinabukasan, may ulat sa balita. Isang babae ang hindi na nakauwi matapos sumakay sa huling tren ng Erie. IA footage. Sumakay siya. Ngumiti pa sa guard. Kumaway bago pumasok sa bagon. Pero sa video, walang tren na dumating. Siya lang. At naglakad siya papasok sa wala.